Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa tila may mga senador po na gusto hong ituloy, ano? Ito pong impeachment trial po mga kabida laban ho kay Vice President Sara Duterte sa kabila po ng naging desisyon po mga kabida ng Korte Suprema, no? Na unconstitutional, ano? Ito pong articles of impeachment. At ang Senado ay ni minsan hindi ho nila nakuha ito hong jurisdiction po makabida, ano po, sa impeachment complaint, ano, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay? Isa po sa mga senador na gusto hong ituloy ito pong impeachment trial, ito pong si Senator Erwin Tulfo po makabida, no? Dahil po ang kanya hong sinabi na kailangan daw ito ng taong bayan. Nag-aantay daw ang taong bayan ho dito. Ano? Teka muna, sino ba yung tinukoy po ni Senator Tulfo po makabida na taong bayan? Ano? Okay? Kasi unang-una po, hindi po natin masisiguro po makabida na talagang ito ba ang gusto po ng taong bayan. Kasi unang-una, kung pagbabatayan po yung survey po makabida, no? Ng Okta, sino pa yung iba pang nag-survey, yung Tanjiri, ano, na majority daw ng mga Pilipino ay gusto ho nilang magkaroon po ng impeachment trial laban ho sa Vice Presidente, ano? Meron naman pong survey po, I guess yung SWS ata yun or yung Pulse Asia po makabida, no? Na nagsabi po na majority po ng mga Pilipino ay ayaw ho nila ng impeachment trial po ni VP Sara, ano? Mga kabida. No, sino yung nagsasabi ho ng totoo ho dito, ano? Okay? So since wala hong mananalo ho dito mga kabida kasi kanya-kanya yung resulta po ng survey, ano? Dito na lang po tayo sa legalidad. Malinaw po yung desisyon po ng Korte Suprema, ano? Na unconstitutional yung articles of impeachment laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Despite ho sa mga dissenting opinion po makabida ng ilang mga legal experts ko, no? Ano? Eto, babasahin ko lang po makabida, no? Ito pong balita mula sa News 5. Ang title po nila, Tuloy Natin. Okay? Ang nagsasalita ho dito makabida, ito pong si Senator Erwin Tulfo, no? Eto po. Nais ni Senator Erwin Tulfo na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado dahil hinihintay na rin ito ng publiko. Ayun. Even the spokesperson of the Vice President said, "We're ready. We will prove that the Vice President did not violate the Constitution," ayon sa senador. Kasunod ito ng pagdeklara ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban sa Vice bilang unconstitutional. Inononsyo na ng Senado na sa August 6 na nila tatalakayin ang SC ruling sa impeachment ng Vice. Ayun. Yun yung pahayag po makabida, no? Balita mula sa News 5 kung saan po ay gusto po ni Senator Erwin Tulfo po makabida na ituloy na itong impeachment trial po, ano? Despite ho dito sa SC ruling, ano? Ito lang yung aking take po dito mga kabida. Kung sino yung mga hindi ho abogado po makabida, sila yung dakdak ng dakdak, ano? Okay? Kasi ho, hindi po nila naintindihan po ang batas, mga kabida. Yung mga abogado nga submissive nga Itong si Senator Chis Escudero, submissive na sa ruling po ng Korte Suprema po, ano? Mga kabida. Diba? Kasi ho, naintindihan po ni Senator Chis yung ruling. Since he is an officer of the court, ano? Ito pong mga hindi abogado. Sila yung mga nagdadakdak ko dito, ano? Mga kabida. Okay, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, ano? Alright? Senator Soto, even Senator Lacson, ano po? Sila yung, kumbaga, vocal masyado ho dito. Gusto ho nilang ituloy, mga kabida, ang impeachment trial, ano po? No? Kahit na po illegal, kahit na po unconstitutional. Kailangan po daw kasi hinihintay na raw ito mga kabida ng tao bayan, ng publiko, ano? Ito lang po sa akin, ano? Gusto ko lang pong ihalintulad po ito mga kabida, ano? Sa kaso po ng wiretapping. Alright?
Alam po natin ang wiretapping po ay isang batas at labag po yan sa batas kung wala hong consent po makabida mula sa involved person, ano, o involved party. Bawal hong i-wiretap ang isang tao kung wala hong consent mula sa kanya. Kahit na po sasabihin po natin, ano, na ito hong recording po makabida ay pwede hong mapanalo yung kaso at lilitaw ho ang katotohanan ho dito, ano? Okay? Hindi pa rin pwedeng gamitin yan sa korte kung ang pagkuha ho ng recording po makabida labag ho sa batas, ano? Kung ang pagkuha ho ng recording po makabida ay hindi ho nagpaalam mula doon sa taong involved doon ho sa recording. Diba? It will still be inadmissible, ano, mga kabida, yung recording na yon. So katulad din yan ng impeachment case, ano, or impeachment complaint. Kahit na po sabihin po natin, kailangan po nating marinig yung katotohanan po, ano, dyan po sa Senado, mga kabida. Kailangan nung ituloy po itong impeachment trial kasi gusto po nating marinig kung totoo ba yung mga bintang laban ho kay Vice President Sara Duterte na nagkamal po siya ng milyong-milyong piso po, ano, mula sa confidential funds po, mga kabida, no? Okay? Accountability yung gusto po natin dito. Ano? Yan, maganda po yung intention po, ano, mga kabida. Pero po tayo. Kung ang complaint o ang reklamo po, mga kabida, ay hindi po dumaan sa tamang proseso, ano, at meron pong nilabag po na karapatan, okay, at nilabag po ang tamang proseso po dito, ipagpatuloy pa rin natin yan. Dahil lang po sa gusto po nating malaman ang katotohanan, hindi po pwede yan, mga kabida. Unang-una po, meron po tayong batas. Meron pong prinsipyo po sa batas po, mga kabida, no? Na ang tawag po nila dyan ay a fruit of a poisonous tree. Ibig sabihin po, mga kabida, kahit na po legit yung ebidensya na kinuha mo o nakuha mo, kung ang pag-acquire po niyan o ang pagkuha po niyan ay illegal, yung whole process po niya ay poisonous po yun, mga kabida. Okay? Yun yung prinsipyo po sa batas, ano? So katulad ho ng impeachment complaint po ni VP Sara po, mga kabida, dineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional, lumabag po sa ating saligang batas, bakit ipagpatuloy po natin yan? Kung lumabag po sa saligang batas, ano? Hindi po pwedeng i-supersede, ano, ito hong goal or objective po, mga kabida, na accountability at gusto ho nating malaman ang katotohanan dito ho sa illegal ho na pagsampa po ng impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente ng House of Representatives dyan po sa Senado. Dapat nasa tamang proseso po yun, mga kabida, bago ho ito tatalakayin dyan po sa Senado o sa impeachment court. Ganun lang po yun kasimple, ano? Kasi ho, yun nga madali lang po yan sasabihin po ng mga hindi ho abogado na wala hong alam po sa batas, mga kabida. Pero kung may alam ka sa batas, isa kang officer of the court, isa kang abogado, maiintindihan mo yun. Mandakin nyo, pag hindi mo sundin yung utos po ng Korte Suprema o decision po ng Korte Suprema, ano ang mangyayari po, mga kabida? Constitutional crisis po yan, ano? Kung ipipilit po ng Senado na ituloy itong trial dahil ho, mandato po ng Constitution yan sa Senado, ano, mga kabida. So, anong mangyayari po ngayon? Kung hindi po susundin po ng Senado itong Korte Suprema, ano? Diba? Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Pag once meron po tayong constitutional crisis, sunod-sunod na po yan. Meron pong chilling effect yan, mga kabida, ano? Yun yung delikado, ano? Alright? So, pabor po ako dun ho sa sinabi po ni Senator Cheese Escudero, ano? Na dapat sundin po yung utos ng korte, ano? Kasi, unang-una po,
trabaho po yan ng Korte Suprema na mag-interpret po ng batas, ano, mga kabida. At yung desisyon ho ng Korte Suprema, they decided it within the bounds of the Constitution. Hindi po sila lumabas po sa saligang batas, ano, mga kabida. Mantakin mo yung brilliance po ng 15 maestrado po dyan. Diba? Yung wisdom po nila, yung brilliance po mga kabida. 15 maestrado po ang andyan po sa Korte Suprema, 13 po dyan ang nag-decide at nagsabi po na unconstitutional po mga kabida. Ano? Okay? Makukonsiderang unanimous decision po yon. Okay lang sana kung meron pong nag-dissent po mga kabida, may kumontra po mga kabida, wala eh. Sila lahat po, ano? Maliban lang po dito sa dalawa na isa nag-leave, ang isa po ay nag-abstain. Oh. Diba? Mahirap na po yan. Balik ta rin. Although, meron pong proseso yan. Ano? Pwede hong mag-motion for reconsideration ito pong Kamara de Representantes po makabida. Ano? Pero marami hong mga abogado, legal expert po na nagsasabi na mahirap na raw na balik ta rin po ito. Considering unanimous po yung decision po ng Korte Suprema, mga kabida. So sana, yung mga hindi ho abogado, magbasa muna sila ng batas. Okay? Wag hong magdakdak ng magdakdak po mga kabida. Kasi hindi yan nakakatulong eh. Okay? Kung paiiralin po natin yung ating emosyon na hindi po natin iniintindi yung batas, hindi po yan nakakatulong po sa Pilipinas, mga kabida. Mas lalong magkakaroon po ng division yan. Alright? At mas lalong magkakagulo tayo dyan, mga kabida. Since meron pong Korte Suprema, itinalaga po yan ng saligang batas para ho mag-interpret po ng batas, kung ano yung magiging desisyon po nila, mali man o tama, pilit po nating susundin yan, mga kabida. Kasi, yun nga sila lang po yung binigyan po ng authority para ho mag-interpret po ng ating mga batas at maging sa ating saligang batas. So yan na po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.